Isang negosyanteng nagngangalang Joe ang nagising sa isang kakaibang silid na may gilingan sa loob at agad na sumuko nang malaman niyang hindi niya naaalala kung paano siya nakarating doon. Ang kanyang telepono ay nawawala, ang mga pader ay mataas, at ang tanging pinto ay malaking bakal na pinto at nakalak ito. Nang magsimula siyang sumigaw para sa tulong, narinig niya ang isang boses na nagmumula sa air vent na nagsasabi sa kanya na tumahimik. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon na pagtanto ng lalaki na si Joe ay bagong dating at nagpapaliwanag ng ilang bagay, si Joe ay pinainom ng gamot, at sa loob ng ilang araw ay makakaramdam siya ng labis na depresyon dahil sa mga epekto. Binanggit din niya na bukas ay magiging napakahirap, ngunit pagkatapos, sinabi niya na dapat siyang bumalik sa trabaho at ihinto ang pakikipag-usap kay Joe. Susunod na sinubukan ni Joe na tumalon sa mga pader upang hindi mapakinabangan. Nang malapit na siyang masiraan ng loob, nakarinig siya ng pagsipol sa labas at nakita niyang may naglalaglag ng pagkain at tubig sa butas ng pinto. Agad na tumakbo si Joe sa pintuan at humingi ng tulong, ipinaliwanag na mayroon siyang buntis na asawang kailangang alagaan, ngunit isinara lamang ng lalaki ang butas at sinaktan ang kamay ni Joe. Pagsapit ng gabi, nagpasya si Joe na maglagay ng benda sa kanyang kamay gamit ang kanyang kurbata at kunin ang pagkaing ibinigay sa kanya. Biglang lumitaw ang isang liwanag sa dingding at isang boses ng AI ang tinatanggap si Joe sa isang bagay na tinatawag na advanced na pagsasanay sa karera. Gayunpaman, hindi sinasagot ng AI ang anumang mga katanungan at ang logo sa dingding ay nawala upang mag-iwan lamang ng ilang numero. Nagtataka si Joe kung may nasira, ngunit ipinaliwanag ng kapitbahay niya na hindi. Gumagana ang makina ngunit hindi para sa kapakanan ng mga empleyado, at ang mga numero ay isang countdown hanggang hating gabi. Ngunit tumanggi siyang sabihin kung ano ang mangyayari. Humihingi si Joe ng karagdagang impormasyon, ngunit sinimulan siyang sigawan ng lahat ng iba pang manggagawa dahil gusto nilang makatulog. Ipinaliwanag ng kapitbahay na ang mga boses ay ang lahat ng mga empleyado na napupunta dito dahil nagalit sa kanila ang kumpanya, at nabigla si Joe nang marinig na bahagi ito ng Mallard, ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Pagkatapos, nang matutulog na si Joe, ngunit nagising siya sa hating gabi nang makarinig siya ng ilang ingay. Lumalabas na ang isang empleyado ay kinukuha upang ma-terminate, at mula sa mga tunog ng kanyang pagsigaw, ito ay isang masakit na proseso. Sinusubukang takpan ni Joe ang kanyang mga tainga habang sinasabi ng boses ng AI na bahagi ito ng isang maayos na landas patungo sa kagalingan. Kinaumagahan, ang bantay ay nagdala ng mas maraming pagkain at sinabi kay Joe na ang mga selda ay dapat panatilihing walang kalat o ang mga empleyado ay mapaparusahan. May butas sa banyo sa sulok at lahat ng basura ay dapat mapunta doon. Sa katunayan, sinabihan ng kapitbahay si Joe na gawin ito upang maiwasan ang gulo. Inihagis ni Joe ang walang laman na plastik ng pagkain sa butas ng banyo, na napakabaho, at pagkatapos ay may napansin siya sa lupa. Matapos tanggalin ang dumi, nabalisa siyang makatuklas ng bungo, at kinumpirma ng kapitbahay na namatay na ang mga empleyado dito dati. Tumangging paniwalaan ito ni Joe dahil kahit ang isang makapangyarihang kumpanya ay hindi kayang sakupin ang napakaraming pagkamatay, ngunit ipinaliwanag ng kapitbahay na ito ay kasama sa fine print ng mga kontrata na kanilang pinirmahan ngunit walang nakapagbasa. Sa makatuwid ang kumpanya ay may pahintulot para dito. Biglang nagsimulang makipag-usap ang AI kay Joe, na sumigaw dito at itinuro na nagtrabaho siya ng 10 taon para sa kumpanyang ito, kaya nararapat lang sa kanya ang magandang pagtrato. Ang kanyang pagsigaw ay nagpatuloy ng napakatagal kaya gumawa sila ng alarm ring para mapahinto siya at sinabi ng AI na magsisimula na ngayon ang kanyang Advanced Career Training Seminar. Ipinapaliwanag nito na bumagsak ang pagiging produktibo ni Joe nitong mga nakaraang buwan at labis niyang ginamit ang kanyang oras, na naging sanhi ng pagbaba ng pagganap ng departamentong ito. Ang bagong trabahong ito ay dapat natulungan si Joe na maging isang mabuting empleyado muli. Ang araw ng trabaho ay magsisimula sa alas 6 ng umaga at magtatapos sa alas 10 ng gabi. Sa natitirang oras ay magagawa ni Joe ang anumang gusto niya. Ang kanyang trabaho ay binubuo ng pagtulak sa gilingan at makakakuha siya ng 1 puntos para sa bawat buong revolusyon. Araw-araw dapat niyang matugunan ang pang-araw-araw na kota na 50 at kung siya ay mabibigo, siya ay parurusahan. Sa pagtatapos ng bawat araw, ang empleyadong may kaunting puntos ay tatanggalin kahit na maabot nila ang kota. Nawala ng pag-asa si Joe at humingi ng paumanhin sa pagsigaw habang hinihiling niyang umuwi dahil kailangan niyang suriin ang kanyang buntis na asawa, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang kapitbahay na walang saysay na subukan ito.
dahil walang pakialam ang kumpanya at walang aalis sa lugar na ito hanggang sa dumating ang kanilang oras. Pinayuhan niya si Joe na magtrabaho at mag-concentrate sa pag-survive. Pagkatapos, nagsimulang magtrabaho si Joe sa gilingan. Ito ay hindi kapani-paniwalang mahirap sa una dahil ang makinarya ay luma at kinakalawang na, kaya kakailanganin ni Joe na gamitin ang kanyang buong lakas upang matapos ang unang revolusyon. Nang magawa niya ito, binabati siya ng AI at nagpe-play ng isang ad upang ipagdiwang. Pagkatapos ay ginugol ni Joe ang buong araw sa pagtulak sa gilingan sa ilalim ng maliwanag na araw at kinakain lamang ang maliit na halaga ng pagkain na ibinibigay nila sa kanya. Patuloy ding nagpapalabas ang AI ng ad pagkatapos ng ad habang nagtatrabaho si Joe. Nang makatulog si Joe, narinig niya ang isang empleyado na tini-terminate at sinusubukan ng AI na takpan ito sa pamamagitan ng pagbigkas ng higit pang mga ad. Kinaumagahan, nag-almusal si Joe habang nakikipag-chat sa kanyang kapitbahay at iniisip kung ano ang silbi ng isang kota kung may ma-terminate pa rin, nakapareho ng pagpaparusa sa hindi paggawa nito. Sinabi ng kapitbahay na hindi sapat ang sapat para kay Mallard, at nang marinig niyang gumawa si Joe ng 100 na kota kahapon, sinabihan niya siyang huwag sabihin ang kanyang kota sa iba o susubukan nilang lagpasan siya. Pinayuhan ng kapitbahay si Joe na magtrabaho ng husto upang mabuhay ngunit huwag masyadong pahirapan ang sarili, kung hindi, aasahan nila iyon sa lahat ng oras. Nang magsimulang magtrabaho si Joe sa kota ngayon, iniisip niya ang tungkol sa kanyang asawang si Kate at ang araw na nagkaroon siya ng bahay para sa kanilang bagong buhay. Medyo nag-iingat si Kate dahil malaki at mamahaling lugar iyon na ibinigay ng kumpanya. Pero sinabihan siya ni Joe na huwag mag-alala dahil ito ang pinaghirapan niya. Kinabukasan ay nagkaroon siya ng appointment na may kaugnayan sa sanggol at pinaalalahanan si Joe na kailangan niyang magpahinga na naging problema niya. Si Kate ay hindi masyadong masaya sa kanyang saloobin na unahin ang trabaho, na itinuturo na ito ay magiging mas mahirap kapag ipinanganak ang sanggol. Naputol ang pag-uusap na iyon nang makaramdam ng mali si Kate. Bumalik sa kasalukuyan, tinapos ni Joe ang kanyang araw sa trabaho na may kota na 150. Ngunit bigla na lang narinig niya na kumakatok ang gwardya sa pinto. Sa una ay natakot si Joe, ngunit pinahubad siya ng gwardya bago buksan ang pinto. Pagkatapos ay pumasok si Joe sa koridor, kung saan binabad nila siya sa tubig at hinayaan lamang siyang gumamit ng sabon sa loob ng ilang segundo bago siya pabalikin. Sa paglipas ng mga araw, si Joe ay patuloy na nagtatrabaho ng husto sa gilingan, na nakakapagod at nakakabagot sa ilalim ng nakakapasong araw. Minsan nakikipag-chat siya sa kanyang kapitbahay, na malungkot na nagpapaliwanag na ang gilingan ay walang ginagawa, nagtatrabaho lamang sila para sa kapakanan ng pagtatrabaho. Habang lumalala ang init, masyadong mabilis na ininom ni Joe ang kanyang tubig at sinubukang humingi ng higit pa. Ngunit sinabi ng kapitbahay na binibigyan lamang nila sila ng sapat na pagkain at tubig upang mapanatili silang buhay. Kung gusto ni Joe ng inumin, kailangan niyang magsimulang umihi sa mga bote at itago ang mga ito sa likod ng haligi. Maaari niyang salain ang ihi sa insoles ng kanyang sapatos para inumin ito. Naiinis si Joe sa ideya at tumanggi na gawin ito kahit na itinuro ng kapitbahay na gusto lang malaman ni Mallard kung hanggang saan sila pupunta bago sila masira. Si Joe ay bumalik sa trabaho at patuloy na iniisip si Kate. Naaalala niya ang araw na labis itong nag-aalala tungkol sa mga bayarin sa ospital at nangako siyang magsusumikap siya. Nang sabihin ni Kate na hindi niya ito magagawa ng mag-isa, sinubukan ni Joe na pigilan siya sa pagbabalik sa trabaho dahil pagkatapos ng mga isyu noong huling pagkakataon ay nanganganib siyang mawalan ng sanggol. Gayunpaman, itinuro ni Kate na kung hindi rin siya magtatrabaho, mawawalan sila ng bahay. Nangako si Mallard ng promosyon kay Joe sa loob ng maraming taon at hindi niya tinupad ang mga sinabi nito, kaya naisip ni Kate na hangal na maniwala pa rin sa kanila. Sa pagtatapos ng araw sa trabaho, nahulog si Joe sa kanyang kapaguran at binabati siya ng AI sa paglagpas sa kota na 370. Habang hinahabol ang kanyang hininga, napansin ni Joe ang hawakan ng gilingan, isang dating trabahador ang inukit ang salitang Alex dito. Tinanong niya ang kapitbahay tungkol dito at nalaman na si Alex ang tanging lalaki na nakalabas. Kinabukasan, nakakuha si Joe ng isang espesyal na regalo para sa kanyang mataas na kota, isang panulat na may pangalan niya. Sinabihan sila ni Joe dahil hindi niya magagamit ito at bigla niyang napansin na binago nila ang kanyang pang-araw-araw na kota sa 370 bilang bagong pamantayan. Ang isang galit na Joe ay nagpapakita ng kanyang mga nasugatan na mga kamay at sinusubukang ipaliwanag na hindi niya magagawa yun muli.
Ngunit ang AI ay nagsasabi lamang na ang mga tao ay nangangailangan lamang ng kaunting pagtulak upang matapos ito, kaya't itinapon ni Joe ang panulat sa dingding habang iniinsulto ang kumpanya. Pagkatapos, nagsimula siyang magtrabaho at napansin na hindi nila siya binibigyan ng puntos nang matapos niya ang isang revolusyon, ngunit mayroong isang maliit na X sa orasan. Ipinaliwanag ng kapitbahay na ang ibig sabihin ng X ay may parusa si Joe, at ngayon ay aabutin siya ng 2 revolusyon upang maka-score ng 1 puntos. Kung makakakuha siya ng isa pang X sa hinaharap, mangangailangan yun sa kanya ng 4 na revolusyon, pagkatapos ay 8 at iba pa. Dahil wala ng ibang pagpipilian, nagsimulang magtrabaho ng husto si Joe dahil para maabot ang kota na kailangan niyang gawin ang 740 na revolutions. Gayunpaman, sa kalaunan siya ay nagiging hindi kapanipaniwalang pagod at sumuko. Nang suriin siya ng kapitbahay, nalaman niyang kailangan niyang gawin ang 740 na kota, sinimula ng lalaki na sumigaw kay Joe, na nagsasabing papatayin niya silang lahat. Sa sandaling iyon, inanunsyo ng AI na tapos na ang araw ng trabaho at hindi naabot ni Joe ang kanyang pang-araw-araw na kota, kaya sinamantala ni Joe ang pagkakataong magtanong tungkol sa parusa. Gayunpaman, sinabi ng AI na ibinigay ni Joe ang parusa sa kanyang sarili para sa pagpapabaya sa kanyang mga kapwa-empleyado at kailangan niya ng wastong motivation. Biglang lumabas ang profile ni Kate sa dingding habang nagbabanta ang AI na kukunin siya para magtrabaho rin dito. Kaya humingi ng tawad si Joe at nangako na aabot sa kanyang bagong kota bukas. Tinutupad ng AI ang kanyang salita at ipinaliwanag na mawawala ang parusa niya kung magtatagumpay siya bukas. Nag-aalok din ang boses ng tanda ng pagpapahalaga sa pamamagitan ng pagdaragdag ng hamon. Ito ay isang malaking pulang ilaw na lumitaw sa kisame. Sa pagitan ng hating gabi na sumisigaw dahil sa pulang ilaw, napakahirap para kay Joe na makatulog ng gabing iyon. Kinabukasan, ginamit niya ang kanyang jacket para takpan ang hawakan ng gilingan para hindi gaanong sumakit ang kanyang mga kamay habang siya ay nagtatrabaho ng husto sa ilalim ng pulang ilaw. Ito ay isang kakilakilabot, nakakabaliw na proseso na nagpasimulang maramdaman ni Joe na nasisiraan na siya ng bait. Sa ilang mga punto, nagsisimula siyang makakita ng guni-guni sa kanyang sarili na nagpapatawa kay Joe para sa paniniwalang pa rin na ang pagsusumikap ay magdadala sa kanya kahit saan. Nagmagsimulang magsalita ang guni-guni tungkol kay Kate at sa sanggol. Nakakuha si Joe ng motivation para magpatuloy sa paggalaw at maabot ang kota 1 segundo lang bago matapos ang oras. Inanunsyo ng AI na inalis na niya ang parusa at nawala ang pulang ilaw. Kinabukasan, nagising si Joe sa AI na nagbibigay sa kanya ng isang bagong tanda ng pagpapahalaga, isang napakaikling video ni Kate sa ospital kasama ang sanggol. Si Joe ay umiiyak dahil sa pagiging isang ama ngayon, ngunit dahil din sa napagtanto niyang napakatagal na niya rito at napakaraming mahahalagang sandali ang kanyang nakaligtaan. Maya-maya, nagtanong si Joe sa kanyang kapitbahay sa mga detalye kung paano nakalabas si Alex dahil gusto rin niyang subukan. Noong una, ayaw makipag-usap ng kapitbahay, ngunit pagkatapos ay narinig niyang sinabi ni Joe na hindi niya nagawang makita ang kanyang anak na sanggol at masama ang pakiramdam niya dahil hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataon na makita ang kanyang anak bago siya kinaladkad dito. Ayaw ng kapitbahay na magkaroon ng anak si Joe na nalulungkot sa kanya dahil inuuna niya ang trabaho tulad ng nangyari sa kanya, kaya sinabihan niya itong tingnan ang blind spot sa dingding sa likod ng haligi. Agad na sumugod si Joe sa dingding at tiningnang mabuti ito at napansin niya ang paligid nito na may kakaibang bilog na semento, ibig sabihin, may gumawa ng butas dito sa isang punto. Pagkatapos ay kinuha niya ang panulat at sinimulang gamitin ito upang maghukay sa dingding. Napagtanto na ang kumpanya ay masyadong kuripot at hindi man lang nila natapalan ng maayos ang butas. Lumipas ang maraming araw at pagod na si Joe, ngunit hindi siya sumusuko. Ginagawa niya ang kanyang pang-araw-araw na kota sa gilingan sa oras ng trabaho at pagkatapos ay ginugugol niya ang kanyang libreng oras sa paghuhukay ng butas. Sa kalaunan, ang butas ay sapat na malaki at si Joe ay pumasok dito upang magsimulang gumapang palabas. Pagkaraan ng ilang minuto, lumabas siya sa isang napakadilim na lugar at sinubukang hanapin ang kanyang daan, ngunit bigla na lamang siyang natagpuan ng gwardya. Si Joe ay pinatumba ng gwardya at pagkagising niya mamaya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa silid na may gilingan at ang butas ay natapalan muli. Sa sandaling iyon ng AI ay nagsimulang pag-alitan siya at nagpapatuloy sa parusa, tinaasan nila ang kota sa 1,000 at binali ng mga gwardya ang paa ng kapitbahay niya. Sinubukan ni Joe na humingi ng paumanhin, ngunit ang lalaki ay patuloy na nagmumura dahil hindi siya makakapagtrabaho ngayon at nagkomento sa katotohanan na wala silang kontrol dito.
Lahat ng ito ay mga algorithm na kumokontrol sa buong lugar. Masama ang pakiramdam ng kapitbahay dahil siya ang nagdisenyo ng system habang nagtatrabaho siya sa IT at nagsasabing hindi maaaring mga tuwiran ang mga tao sa isang AI, gayunpaman, nagbibigay ito kay Joe ng ideya. Kung ang computer ay sinusunod lang ang mga patakaran, at kung walang magtatrabaho, matatapos ang araw ng walang puntos at ang pagkakapantay-pantay ng puntos ay nangangahulugan na walang mamamatay. Iniisip ng kapitbahay na ito ay mapanganib, ngunit itinuro ni Joe na walang mawawala sa kanila. Umakyat siya sa ibabaw ng gilingan at sumigaw at nagbigay ng talumpati tungkol sa katotohanang hindi sila dadalhin ng pagsusumikap saan man sa kumpanyang ito. Itinuturo din niya na kung hindi sila magtatrabaho ay hindi sila mamamatay. Hindi nagtagal, ang lahat ng iba pang empleyado ay sumasabay sa pagsasalita at sa pagsisimula ng araw ng trabaho, wala ni isang tao ang nagtatrabaho. Masaya si Joe dahil sa tingin niya ay nanalo siya, gayunpaman, nang malapit nang matapos ang araw, inanunsyo ng AI na ang sinumang taong walang puntos ay mate-terminate. Kinilabutan dito ang ibang mga empleyado at agad silang nagsimulang magtrabaho muli. Hindi pinapansin ang mga pakiusap ni Joe na huwag silang hayaang manalo. Biglang sinabi ng kapitbahay kay Joe na ang kanyang anak ay mapalad na magkaroon ng napakahusay na ama, ngunit kung gusto niyang makilala ang sanggol, dapat niyang gawin ang lahat para makaalis dito. Nang walang ibang pagpipilian, si Joe ay nagsimulang itulak muli ang gilingan. Pagdating ng gabi, alam ng kapitbahay na malapit na siyang mamatay kaya umamin siya. Alex ang tunay na pangalan niya, at siya ang nakalabas. Gayunpaman, tulad ni Joe, siya ay nahuli at pinabalik. Hindi niya ito sinabi kay Joe dahil gusto niyang isipin na may pag-asa para sa pangalawang pagsubok. Ang tanging pinagsisisihan ni Alex ay ang hindi pagsunog sa lugar na ito. Nagpaalam si Joe sa kanya pagkatapos ay umiiyak siya nang marinig niya ang pagtapos ng gwardya kay Alex para sa pagwawakas. Kinaumagahan, binigyan ng AI si Joe ng isa pang motivational present. Ito ay isang napakaikling video ni Kate at ng sanggol na nakakalakad na ngayon. Si Joe ay nabalisa sa katotohanang siya ay narito na ng maraming buwan at nagsimulang sumigaw sa kumpanya. Iniinsulto ito ng masasakit na pananalita dahil sa pagkuha ng lahat sa kanya. Hindi gusto ng AI ang saloobing ito at nagpasya na dapat nang wakasan si Joe. Pagkatapos ay bumukas ang pinto sa isang grupo ng mga tao na pumasok upang tumayo sa silid. Hindi pinapansin ang mga tanong at pagmamakaawa ni Joe. Hindi nagtagal ay pumasok ang bantay at inihanda ang iniksyon habang iniisip kung ang kamatayan ni Joe ay magpapalaya sa kanyang tahanan at sa kanyang asawa, na naging sanhi ng isang galit na si Joe na tumalon sa kanya at simulan siyang bugbugin. Habang tumatalsik ang dugo sa lahat ng nakatayong tao, inanunsyo ng AI na nabigo ang bantay at ang parusa ay termination, at dahil kinukumpleto na ni Joe ang gawaing yun ngayon, mapopromote siya sa 9 na antas. Napagtanto ni Joe kung ano ang kanyang ginagawa at agad siyang umatras, hindi pinansin ang mga pakiusap ng gwardya na tapusin ito. Nabalisa, inanunsyo ni Joe na hindi siya isang halimaw at hindi niya hahayaang gawin siya ng kumpanya kaya huminto siya. Bigla siyang kumurap at nabiglaan nang makita ang kanyang sarili pabalik sa karaniwang opisina na may nakakonektang makina sa kanyang ulo, na papaligiran ng mga empleyado sa parehong sitwasyon. Lumalabas na lahat ito ay naging advanced na simulation ng pagsasanay sa karera ng kumpanya. Ipinaliwanag ng isang katrabaho na kamukha ng gwardya na nagboluntaryo si Joe para sa programa at habang mas tumatagal, 60 minuto lang siyang nandoon. Ibig sabihin ay hindi pa ipinapanganak ang anak ni Joe. Na-stuck si Joe sa level 8 na walang posibilidad na ma-promote, ngunit lumalabas na hindi ito dahil hindi siya sapat, dahil hindi siya masyadong na-challenge na gumawa ng mas mahusay. Sa eksperimento, tumindi ang kanyang pagiging produktibo at ang kanyang leadership ay tumaas. Kaya sa wakas ay maaabot na niya ang kanyang promosyon sa level 9. Pagkatapos i-disconnecta ang makina, dinala si Joe sa kanyang bagong opisina kung saan siya ay tinatanggap ng isang mas magandang AI. Hindi mapigilan ni Joe na magkaroon ng mga pangitain sa kanyang pinagdaanan na nag-iwan sa kanya ng trauma kahit na isang simulation lamang. Ang opisina ay maliit at simple. Ipinakita sa kanya ng katrabaho ni Joe ang isang non-disclosure agreement dahil sikreto ang proyekto at pumirma si Joe para sa kapakanan ng kanyang asawa. Sa sandaling umalis ang lalaki, tinawagan ni Joe si Kate para kumustahin siya. Umiiyak nang sa wakas ay marinig niya ang boses nito. Ang matapos ang tawag, inanunsyo niyang papabagsakin niya ang kumpanyang ito. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito.
i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.